Ako nga pala si Pepet, simpleng fish keeper. Vlogger na ata ako eh. Kaya tara, samahan niyo ako. Guys, good morning sa inyo. Good morning din sa mga viewers tsaka followers, subscriber natin dyan na palaging nanonood sa YouTube, Facebook at TikTok natin. Guys, magandang umaga sa inyo. God bless sa inyo. Bali ngayon guys, may isi-share ulit ako sa inyo na isang bagay na pwedeng makatulong sa aquarium natin. Kumbaga sa mga tank natin. Yan. Kumbaga ito yung isa rin sa tumutulong para maging malinis yung tubig natin sa aquarium, maging malinaw. Yan. Kasi guys, kung mapapansin nyo, 'di ba? Minsan pag magpapakain kayo, ang bilis dumumi ng tubig. Tapos parang kung mapapansin nyo, magugulat na lang kayo na yun nga na biglang nanghihina yung mga isda nyo, hindi nyo alam kung bakit. Kasi nga guys, ang isa sa cause na nangyayari kaya yung mga isda natin biglang nanghihina or worse namamatay sa tubig. Kasi di ba nga sabi ko sa inyo, number 1 na dapat yung alagaan is yung water quality. Kasi dapat guys, malinis palagi yung tubig nyo kasi nga syempre dyan sila nabubuhay. Kumbaga yan lang yung tirahan nila, dyan lang sila lumalangoy, di ba? Kaya dapat guys, yan ang number 1 yung alagaan, yung water quality. Ngayon guys, yung i-share ko sa inyo na isang nakakatulong is ito yung dapat yung ilagay para kahit papano naman maiiwasan nyo yung mga possible na pwedeng mangyari sa mga isda nyo katulad ng pagkakasakit. Kasi ako guys, tingnan nyo, papakita ko sa inyo. Yan guys, kung makikita nyo sa mga tangko, di ba, ang lalabo guys ng tubig. Ayan o. Di ba, kung makikita nyo, ang lalabo ng tubig kahit kaka-water cage ko lang. Kaka-water cage ko lang yung kahapon guys ha. Tapos nagpakain lang ako ng gel food. Di ba? Ang bilis lumabo ng tubig guys. Kumbaga, bukod dun sa marami sila sa tank is, syempre guys, napansin ko rin na ang bilis talaga lumabo ng tubig. Kasi nga, ang nakalagay lang dyan sa aquarium ko guys is yung sponge filter lang, tas yung tubig. Kaya guys, mabilis talagang lumabo yung tubig. Kaya ang ginagawa ko, halos araw-araw or every 2 days ako nag-water change. Kasi nga, ganun, kumbaga pakain lang ako ng ilang beses, naglalabo agad yung tubig. Parang ang bilis kagad lumabo, di ba? Ayun, di ba guys, kung makikita nyo, ang labo agad kahit kaka-water change ko lang. Kaya ngayon guys, ang ginawa ko is gumawa na ako ng solusyon para kahit papano is hindi na siya ganun kabilis maglalabo yung tubig. At saka kahit papano, matagal-tagal siyang lalabo, tapos mas maganda yung magiging water quality ng aquarium ko. Kaya guys, ito papakita ko sa inyo. Ngayon, sabihin ko na kung ano ba talaga yun. Ito, i-unbox natin yung binili ko at ipapakita ko sa inyo guys para naman pwedeng bilhin nyo rin or gawin nyo rin sa mga aquarium nyo guys. Ayun guys, di ba sabi ko nga sa inyo, kaya naglalabo yung mga aquarium ko kasi ganun lang yung nakalagay. Kaya ang ginawa ko, nag-order na ako ngayon sa Shopee. Ito guys, ito yung in-order ko para lilinaw na yung mga tubig ng aquarium ko guys. Kaya unbox natin guys ha. Kaya kayo guys, baka ito na yung maging susi para maging malinaw na rin yung tubig sa aquarium nyo guys. Kasi yun talaga yung napansin ko na kahit kaka-water change ko lang, tapos nagpakain lang ako ng gel food guys, ang labo ko agad ng tubig. Marami rin sa akin nagtatanong yan guys. Na gano'n na sabi ko, sa water quality kasi yan. At saka syempre yung gel food, malakas nga din talaga makapagpalabo ng tubig. Kasi nga, di ba sabi ko nga sa inyo guys, yung gel food malambot lang. Ngayon, pag tinuka ng isda yan, parang may magiging powderized siya. Yung parang alikabok, syempre humahalo sa tubig yun. Pero syempre guys, normal naman yun. Kumbaga, mawawala din naman yun. Kaso nga syempre, kung kulang yung yung filtration nyo, lalabo talaga ng mabilis yun guys. Ngayon guys, ako, di ba syempre, ang filtration ko, kumbaga, yung sponge filter lang, di ba? Kasi nakakapagpa-filter din naman ng tubig yun. Kaya ngayon guys, ang kulang sa aquarium natin or sa inyo is yung beneficial bacteria. Ayan guys.
Di ba? Yan yung lagi kong sinasabi. Nasabi ko rin na naman to sa mga una kong vlog. Kasi nga guys, yun yung number 1 na kailangan ng mga aquarium natin or ng tubig sa aquarium natin guys. Yung beneficial bacteria. Kaya nga sinasabi ko sa inyo lagi guys, dapat kung lalo kung newbie ka, kung mag-i-start ka palang mag-alaga ng isda, bago ka bumili ng aquarium, ay ng isda, bumili ka muna ng aquarium. Tapos, lagyan mo na kagad ng tubig. Tapos, lagyan mo rin ng aerator para magkaroon na siya ng... Di ba, pag nilagyan mo ng tubig yon, kung nawasa man yung gamit mo, lagyan mo na... Pwede ka rin bumili ng anti-chlorine. Tapos, lagay ka asin. Tapos, pa-cycle mo muna yung tubig guys. Kumbaga, bili ka rin ng aerator, yung bubbles. Bili ka rin nun, tapos ibuksan mo na siya guys. Kumbaga, i-open nyo na para may water agitation na. Tapos, patagalin nyo lang guys, kahit 5 days. Ganyan, 3 to 5 days guys. Patagalin nyo para yung chlorine mawala. Tapos, pag nag-cycle na yun guys, pwede kayo maglagay ng plants, ng halaman. Para kahit papano, magkaroon ng beneficial bacteria yung mga aquarium nyo. Kasi yun talaga yung number 1 na kailangan natin guys, yung beneficial bacteria. Kaya ako guys, di ba syempre, sanabi ko nga sa inyo kanina na nagpakain lang ako ng isang beses kahit kaka-water change ko lang, ang labo agad ng tubig. Kasi nga guys, kulang yung tank ko sa beneficial bacteria. Kaya ngayon guys, umorder na ako sa Shopee. Ang in-order ko guys, ito. Oh. Alam nyo ba kung ano to guys? Ha? Bakirol ang tawag dito guys. Bato siya guys, bato. And guys, umorder ako, ang dami. 10 20 piraso to guys. Ang mura lang nito, promise. Ayan 20 piraso ang mura. Ang mura lang nito guys. Alam nyo ba kung magkano to? 17 lang isa nito guys. Ang mura. Ayan ang dami niyan guys kala mo waffle. Alam mo yung, waffle bag, yung sponge na pagkain guys, yung parang crackers. Parang ang sarap niya kainin guys. Tingnan niyo, parang yung matamis. Ang galing Bato to guys bato. Tapos ito guys, ito yung bakirol ang tawag dito guys. Dito tumitira yung mga beneficial bacteria, yung mga good bacteria natin guys. Kumbaga ito, kung makikita nyo yan marami siyang butas-butas. Di ba? Marami siyang butas-butas guys. Kasi nga dito, parang sa foam din, sa foam, 'di ba, sa foam ng sponge filter, doon tumitira yung mga beneficial bacteria, guys. 'Yun. Ganun lang 'to, guys. Kaya sabi ko sa inyo, kung ako sa inyo, magbili din kayo nito kasi nga ito yung kailangan ng aquarium natin, guys. Kunyari, sa 5 gallons, lagay ka isa o kaya dalawa kung siyempre marami kang budget, gusto mo tatloin mo pa. Kasi guys, pag naglagay ka nito, pag tumira dito, pag tinirahan na to ng mga beneficial bacteria, mas kahit papano, mas mabagal nang lumabo yung tubig sa aquarium mo. Kasi nga, yung mga waste ng aquarium natin guys, is tinatalo ng beneficial bacteria na nakatira dito. Kasi nga, ito talaga guys, dito talaga tumitira yung mga beneficial bacteria natin sa mga gilid ng tank, sa mga sponge filter, yan. Siyempre, kung yung tank lang yung gamit mo, tas yung sponge filter, kahit pa paano ang onte, di ba? Parang ang onte nantitira, pero nantitirahan nila. Pero kung dadagdagan mo nito, guys, bakirol, o pwede rin yung lava rock, guys, lava rock, pwede rin yun. Pero ako kasi ito yung binili ko, ang mas kasi ito, guys, parang aesthetic din tignan, Siyempre, ilalagay mo siya ng ganyan, Wow, kaya pag tinatlo mo pa, guys, di ba? Kaya sabi ko, bumili na talaga ako na ito, guys, para kahit pa paano, halimbawa, tinatamad ako, pwedeng kahit 3 days na ako mag-water change, di ba? Pero syempre, hindi ko pa rin sinasuggest sa inyo, natagalan nyo mag-water change, porket bumili kayo nito, tatagalan nyo na mag-water change, di ba? Syempre, sinasuggest ko pa rin sa inyo na mag-water change pa rin kayo, lalo kung nagbo-boost feeding kayo. Pero sabi ko nga sa inyo, kasi ito, malaking tulong to. Itong bakirol na to, sabi ko sa inyo, the best to, guys. Ito, yung mga iba kong aquarium, guys, merong ganito, kasi nga, lalo yung sa breeding ko, meron nito 4 na piraso. Sa grooming tank ko, meron din nito guys, 4 na piraso. Pero yung nandito kasi ang liit lang, tapos ang mahal. Nagulat nga ako guys, ito. Magkano bili ko to? 50 isa. Ang liit lang guys. Tingnan nyo, papakita ko sa inyo guys. Ito, dudukutin ko.
Ito, oh. Putik na yan. Ang liit. 50 pesos to guys. Tignan nyo naman gaano kalaki to. Oh. Di ba? Ito guys, ano lang to, 17 pesos o 20 pesos. 17 nga lang ata, 17 lang bili ko. Tignan nyo naman gaano ang diferensya. Ito 50. Tapos ito ang laki oh. Eh syempre, sino bang pipiliin mo? Yung maliit o yung malaki? Eh yung maliit. Oo, titirahan din siya ng beneficial bacteria. Kaso maliit nga lang eh. Ito, ang laki. Kumbaga, ang laki ng bahay ng beneficial bacteria dito, guys. Oh, oh ang laki. Ang laki ng pwedeng bahayan ng beneficial bacteria dito, guys. Di ba? Kaya sabi ko sa inyo, kung ako sa inyo na ganyan na problema nyo, yung mabilis lumabo mga aquarium nyo, tas, syempre, ang ano nga naman, nagpapakain kayo ng madalas, tapos, di ba? Kaya sabi ko sa inyo, ito guys, number 1 to. Mas mabilis na makakapag-filter to kasi nga, titira dito yung mga beneficial bacteria. Tapos guys, halimbawa, meron kayong mga sump filter, yung mga overhead sump, yung layer-layer na filter ng aquarium nyo guys. Pwede nyo rin tong ilagay doon kasi nga, di ba, naglalagay kayo doon ng mga lava ring, yung mga lava rock na maliliit, tas yung mga bilog-bilog, yung mga pumice, di ba? Eto guys, mas maganda to, ito yung ilagay nyo. Kumbaga, pwede nyo tong sibakin, pukpukin nyo lang to ng martilyo, o kaya baliin nyo ng ganyan kung kaya nyo baliin. Kasi mahaba siya guys eh, kumbaga, lalo kung maliit lang naman yung top filter nyo or yung filter sump nyo. Baka hindi to kumasya kasi ang haba niya. Guys, ang laki oh, ang haba oh. O, kumpara nyo dito sa tig 50 guys na binili ko noon. Putik na yan, nabudol ako guys. Nabudol ako guys. So, ito, 17 pesos lang. Putik na yan oh. Ang laki ng diferensya. Di ba? Ito, mura lang na ito, ang laki. Pwede nyo tong sibak-sibakin guys. Putulin nyo. Kaya, basta kuha lang yung martilyo kasi matigas din siya guys. Bato siya eh. Pwede nyong ilagay doon sa overhead filter sump nyo guys. Para mas maraming beneficial bacteria yung tumira dito guys. Tapos o kaya pwede niyo rin tong gamitin sa mga aquascape nyo. Pwede rin to guys kasi kakapitan din naman to eh. Pwede niyo tong lagyan ng mga java fern yung halaman o kaya mga anobias. Pwede rin to guys lalo pag eto guys kasing kulay niya rin to. Kumbaga ganito inong binili ko to guys, ganito rin naman ang kulay niyan. Ngayon kasi sa tagal na kaya nagiging ganyan. 'Di ba? Parang ayan, tingnan nyo, puro lumot na 'yan, guys. Marami nang kumapit na beneficial bacteria diyan. 'Di ba? Pero eto kasi bago pa lang. Kaya ganito yung kulay niya. Grabe, guys. Kaya sabi ko, ang dami kong binili. Buti na lang, ang dami kong binili. 20 pesos ang mura, oh. Tingnan niyo naman, oh. 'Di ba? Ang laki niya, guys. Sutik na yung panalong-panalo talaga. Para siyang crackers yung white chocolate, guys, na ano ba yun? Basta, di ko alam anong chocolate yun guys na white chocolate. Yan, sarap niya kainin. Ayun guys, di ba? Ito talaga yung number 1 na hindi naman pwede rin number 1 na pwedeng makapagpalinaw ng aquarium nyo. Kasi nga, dito namamahay yung mga good bacteria, di ba? Yung mga beneficial bacteria na tas ano nga bang benefits nito guys? Siyempre, ang benefits nito, yung beneficial bacteria titira dito. Ngayon, ang benefits nun is yung kino-convert niya yung ammonia sa nitrite. Tapos, yung nitrite, ginagawa niyang nitrate. Yung nitrate, guys, yun na yung mas ligtas sa mga isda natin. Yun na yung hindi siya toxic. Kaya, mas na siya, mas safety na siya sa mga isda natin. Ngayon, ang purpose nun, guys, lalo yung, di ba, yung mga aquarium nyo, naglalabo. Siyempre, yun nga, dahil sa beneficial bacteria, mas mas mapapalinaw niya na yung aquarium natin, di ba? Mas less na siya na Pero syempre, sabi ko nga sa inyo guys, mag-water change pa rin kayo, di ba? Kasi ito, lang naman to, hindi to automatic na pag naglagay kayo, biglang linaw, di ba? Syempre, sa unang lagay, wala pa to kasi titira pa yung mga beneficial bacteria dito eh. Pero mga ilang araw lang yan guys, sabi ko sa inyo, magulat kayo pag nagpapakain kayo. Hindi na siya ganun kabilis lalabo yung tubig. Tsaka mas active na yung mga isda nyo. Kasi kumbaga yung tubig nyo healthy na eh. Hindi katulad noon na aquarium lang, tas tubig, tsaka sponge filter. Kaya nga sabi ko rin nun sa mga newbie guys na
na bumibili sa akin, 'di ba? Tas ang ginagawa ko talaga guys, tinitignan ko yung setup nila. Kumbaga, tinatanong ko sila kung uy. Oh guys, tingnan niyo nahulog na, hindi naman nabasag, 'di ba? Oh, 'di ba? Napakatibay nito guys, oh. Ang tibay. Yun nga guys, sabi ko yung tawag dito, nasaan na yung vape ko? Ano ba yung sabi ko? Putik, nalimutan ko. Nalimutan ko tuloy sabihin. Hindi, yun nga guys, yung mga newbie na nag-i-inquire sa akin. Diba, syempre, sasabihin nila, newbie sila, diba? Tapos, sasabihin nila, newbie sila. Ngayon, ang tinatanong ko sa kanila kung may dati na ba silang setup or ngayon pa lang ba sila mag-iisda. Kasi syempre, hindi ko sila bebentahan guys. Kung bagong bili lang yung nila, yung aquarium nila, tapos kumbaga kakalagay pa lang nila ng tubig. Kahit sabihin mong pera na yun guys, benta na yun, di ko kayo pagbibilihan guys, sabi ko sa inyo kasi kawawa yung isda. Tapos syempre, mamamatay sa inyo, kawawa naman. Syempre, tsaka yung pera nyo guys, syempre pinag-ipunan nyo rin yan, di ba? Yung pera na pinambili nyo, pinag-ipunan nyo rin yan tapos bibilihin nyo, mamamatay lang. Sabihin mo nang kunyari, pagkabili nyo, oo, mabubuhay yan ng saglit. Di ba, kunyari, ilang oras mabubuhay yan. Kasi may tubig lalangoy yan natural, buhay yan. Pero magugulat ka, ilang minuto lang o ilang oras, mamamatay na rin yan, di ba? Sayang naman. Kaya ako, tinatanong ko din talaga yung mga buyer ko, kung dati na ba silang nag-iisda, kung cycle na ba yung tubig ng aquarium, di ba? Para naman sulit yung pagbili nyo ng isda sa akin. Tsaka yun nga, pag nakita ko yung setup nila na ganun, may aquarium, tapos sponge filter lang, parang ang linis. Parang guys, sa akin kasi pag ganun yung nakikita ko, tapos nakita ko puting-puti yung tubig. Sa akin guys, hindi safe yun Hindi safe yun, hindi ako nasa-safean sa tubig. Mas nasa-safean pa nga ako sa aquarium na kulay lumot yung gilid. Tapos, medyo malinaw tubig, pero yung naglulumot yung gilid, guys, mas gusto ko yung ganong itsura ng aquarium, guys, kasi alam ko, yun ang pinaka-safe sa isda. Hindi yung tipong putik na yan, aquarium, tapos may tubig, tapos may sponge filter. Makikita mo yung sponge filter, sobrang black na kala mo walang brown. Tapos, sobrang linis ng paligid ng aquarium, ng salamin. Tapos puting-puti yung tubig, tapos may isda. Hindi ako nalilinisan dun guys, promise. Ako na nagsasabi sa inyo, hindi ako nalilinisan parang hindi ako nagagandahan sa ganong setup. Kasi nga alam ko, hindi safe yung isda dun guys Kasi kung mapapansin nyo, parang wala siyang beneficial bacteria sa loob ng aquarium. Parang alam mo yun, sobrang linis niya. Kala nyo lang guys, kala nyo lang siguro na ganon ang linaw ng tubig, ang linis ng gilid ng mga salamin. Diba kasi yung iba, pag nagwa-water change, puta, kinukuskus yung yung lahat ng gilid ng aquarium kinukuskus ng para wala daw dumi, ganun. Pero sa akin guys, hindi ubra yun guys. Kawawa yung mga isda pag ganun. Kasi guys, dun dumidikit yung mga beneficial bacteria sa mga gilid-gilid ng salamin Pwede guys, yung linisan nyo, yung harap lang, yung view tank nyo lang. Kumbaga sa nakaharap yung aquarium nyo, yun lang yung kuskusin nyo para maganda tignan, di ba? Pero yung kabila ang gilid, tas yung likod, wag nyo nang linisin yun. Kasi, kumbaga, dun nakakapit yung mga beneficial bacteria. Depende na lang guys kung nag-aquascape kayo. Di ba? Pero syempre, hindi naman aquascape yung kasi nga, linis nga, sponge filter lang, di ba? Tapos aquarium lang. Kaya ganun guys. Tapos yung mga sponge filter nyo guys, wag nyong lilinisin basta-basta yan sa nawasa. Yung hugasan nyo, pipigain nyo dun sa tubig sa gripo, putik, mamamatay yung mga nakatirang beneficial bacteria dyan guys. Pwede nyo pigain yan sa may aquarium na dating aquarium nyo na or yung stock water. Kunyari, yung isa nyong aquarium, kuha kayo ng tabo dun, isang tabo, tas dun nyo piga-pigain. At least, yung mga nakatira dun, nandun pa rin, maalis nyo lang yung mga excess na lumot, ganyan. Ganon. Pero yun nga sabi ko sa inyo guys, kaya pag nakikita ko yung setup ng mga buyer ko, ng mga newbie, ang sinasuggest ko, maglagay sila ng plants, di ba? Yung sinabi ko sa inyo dati. Maglagay sila ng plants o kaya maglagay sila ng ganito, ng bato. Para kahit papano, dito titira yung mga beneficial bacteria, guys. Kahit 3 piraso, kahit nga isa lang, pwede na Sa 5 gallons, guys, kahit isa, pwede nyo nang ilagay. Kasi kahit papano, malaking tulong to, guys
Ito yung nagko-convert ng ammonia. Ito yung titirahan ng mga beneficial bacteria, guys. Kaya titignan nyo, ang daming butas niyan, guys. So, dyan titira yan sa mga bato-bato sa loob. Yan. Kaya ito talaga yung number 1 na kailangan nyo, guys. Itong Backerol. Backerol tawag dito, guys, ha. O, guys, ha. Sa mga gustong umorder na ito, guys, ilalagay ko na lang yung link dyan sa description. Tapos, meron din to sa may video, guys. May kita nyo yan dyan sa gilid. Lalabas to, guys, kasi itatag ko to, guys, eh. Ang mura nito, grabe. 'Di ba? Nakita nyo naman yung size niya, ang laki. Tapos yung binili ko nung una dati, 50 pesos, ang liit. Nabudol ako dun, guys. Ito, tingnan nyo, ang laki, oh. Solid to, guys, grabe. Oh, para siyang white chocolate. Yan, guys. Bale, ang ginawa ko, guys, pinaglalagyan ko na yan isa-isa. Yan, kung makikita nyo, water change ko lang yan, ang labo ng tubig. Nilagyan ko yan isa-isa, guys, kasi malaki naman siya. Diba? Malaking tulong na yan, guys, sa aquarium natin. Para kahit papano, may matitirahan pa yung mga beneficial bacteria natin, di ba? Kahit papano, makakatulong yan para mas mapalinaw yung tubig sa aquarium natin. Yan, naglagay na ako, guys. Tigi-isa lang, guys, kasi 20 lang yung binili ko, eh. Ito wala pa, lalagyan ko yung isa. Diba? Ganun lang, guys. Sabi ko sa inyo. Kaya ako, napansin ko na yan na, yun nga, tingnan mo, kahit sabihin mong marami na lumot-lumot, syempre, mas maganda pa rin. Yung mas maraming beneficial bacteria, mas maganda, di ba, guys? Kaya malaking tulong talaga yan, guys, Backerol. Di ba? Tapos, ang mura lang niya, di ba? Ang mura lang niya, pero malaki yung tulong sa mga aquarium natin para mapalinaw yung tubig, di ba? Kasi, yan yung number 1 na kailangan ng mga aquarium natin, guys, yung beneficial bacteria. Kaya sabi ko sa inyo, guys, bumili na rin kayo niyan. Mura lang yan, guys. Kaysa naman magtitiis kayo sa malabong tubig sa aquarium nyo, di ba? Sayang naman. Mura lang naman eh, di ba? Ayun, guys. Kumbaga, yun lang naman yung mga kinahalagaan ng Backerol na pinakita ko sa inyo, di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, ang kailangan nyo para maging healthy yung mga isda nyo is beneficial bacteria. Kasi yun nga eh, yung tubig talaga yung pinaka number 1 na dapat yung alagaan. Kasi yun yung tinitirahan ng mga isda natin. Kaya dapat laging malinis yung tubig natin na hindi porket malinaw is malinis na. Na yung katulad ng sinabi sa inyo kanina, 'di ba? Dapat kahit malinaw 'yon, dapat meron siyang beneficial bacteria na nakatira, 'di ba, guys? Yun yung sinasabi ko sa inyo para sigurado na yung isda natin is laging healthy. Yan. Kaya yung pinakita ko sa inyong Backerol, sobrang bisa nun, guys. Kaya kung gusto nyo rin bumili nun, nandyan, maglalagay ako ng link sa description. At saka makikita ninyo rin yan dyan sa video, guys. Order na kayo, mura lang yun. Tapos, guys, yun nga, mag-shoutout muna tayo, guys. Shoutout sa tropa natin na buyer, Nicole Adame, shoutout sa'yo. Salamat, bossing. Shoutout din sa'yo, Togle F. Aaron. Yun, shoutout sa'yo, tropa. At taga Bacolod City siya, guys. Shoutout sa'yo. Shoutout din natin yung mga subscriber natin sa Facebook, guys. Shoutout, boss Tanrase, Jonathan Rase. Shoutout sa'yo, boss. Salamat sa pag-subscribe sa akin sa Facebook. Shoutout din, Wax Carlos Bau Fernandez. Boss, shoutout. Salamat. Salamat sa'yo. At shoutout din kay Madam Josephine Bautista. Shoutout po, Madam. Salamat po sa pag-subscribe sa akin. Yun. Ayun lang, shoutout natin. Di ba, guys? Kaya, guys, kung nakaabot ka na sa video na to, meron na akong regalo sa inyo, guys. Eto, meron na naman tayong pag-giveaway. Nasa na yun? Kung nakaabot ko, syempre, kung nagko-comment ka lang, hindi mo to mapapanood, pero hindi mo to makikita. Pero kung nanonood ka ng video ko, guys, baka ikaw na yung mapili ko sa pag-giveaway natin. Guys, eto. Hey, isang solid na trio ng Redhead Trico. Para sa'yo na to. Kung umabot ka na sa video na to, para sa'yo na to. Baka ikaw na yung mapili ko. Ang mechanics ulit natin, guys, is sa ipopost kong picture. Yung picture na ipopost ko na thumbnails nito ng YouTube video na to, guys. Diba, lagi kong pinopost sa Facebook yon yung thumbnails ng video na to. Yung picture na, yung intro, diba, yung picture. Di ba, pinopost ko yun sa Facebook.
Ang gagawin nyo lang guys, magko-comment lang, ay ano, i-share nyo lang yun guys. I-share nyo. Ang ilalagay nyo naman is hashtag Pepet Sakalam. Yun na lang. Oh, walang space yun ha. Hashtag Pepet Sakalam. Yun lang. Hashtag Pepet Sakalam. Walang space yun. Basta, yun lang yung ilagay nyo guys. Ito. Oh, para makikita ko yung ulit yun sa notification. Kung hindi ko man makita sa notification ko guys, i-message nyo na lang sa akin yung ano, para ma-save ko yung picture na shinare nyo. Tapos ililista ko na kayo ulit kayo sa parapol natin guys. Oh ha? Ayan guys oh. Solid na trio na redhead yan. Di ba? Baka ikaw na yung mapili kung umabot ka na sa video na to guys. Sabi ko sa inyo. Kaya kung ang kulit naman ni Nini. Buto na nga! Kulit ng anak ko guys. Kaya sabi ko sa inyo guys, kung nanonood kayo ng mga video ko, malamang kayo nang may chance na manalo na ito guys. Solid na trio yan. Ayun na, yung mechanics ha, tandaan nyo ha. Pag hindi nyo sinunod yung mechanics na yun guys, di ko kayo ililista. Ang ilagay nyo, hashtag Pepet Sakalam. Sakalam. Kumbaga yun yung baliktad ng malakas, Sakalam. O, hashtag Pepet Sakalam ha. O, guys ha. Yun lang. Baka kayo na yung mapili. Hey! Oh, guys. Paano ba yan? Nakapag-share na naman tayo ng konting tips at ideas sa mga newbie natin dyan na fish keeper, na mga hobbyist. Yun nga. Ulitin ko lang guys. Ulitin ko lang ulit. Number 1 yung alagaan yung water quality ng aquarium nyo, ng mga tub nyo. Kasi dyan nakatira yung mga isda natin. Yan yung tirahan nila at dapat lagi yang malinis. Dapat laging safe yan. Kaya tulad nga nasabi ko sa inyo, beneficial bacteria is the best. Beneficial bacteria, number 1 yan guys, na dapat merong kayo yan sa mga aquarium nyo. Dapat di yan mawawala. Good bacteria. Kasi yan yung tumatalo sa mga ammonia, sa mga toxic waste sa tubig ng aquarium natin guys. Kaya yun, pinakita ko sa inyo, Bakirol. Labarak, yan. Pili na kayo guys para may commission ako dyan. Guys, kung nagustuhan nyo man yung video ko, pa-like and share naman. Tapos, pa-subscribe na rin ako para updated kayo sa mga susunod pa nating video. Share nyo na rin yung video natin guys ha, para marami pa tayong ma-impluwensyahan sa pag-iisda. At marami pa tayong mag-guide. Marami pa tayong mag-guide, di ba? Maraming matuto sa pag-aalaga ng isda, di ba? Ganun lang. Share lang ng knowledge, guys. Walang mawawala kung i-share mo yung mga knowledge mo, mga experience mo, di ba? Ganun lang tayo, guys. Share lang. Guys, paano ba yan? Yun lang muna ngayon. Salamat sa pagsama. Thank you.